mabuti talaga ang Diyos. Amen? Totoo yun. Eh tayo, mabuti kaya tayo? Amen? Amen? Amen. Pinipilit, Pastor. Day by day, pinipilit mo namin maging mabuti. Kahit yung kaharap ko po ay talaga naman. Kahit yung katabi ko po ay talagang gusto ko lang gawa ng kapatid. Praise God. So, bulang yung tulog ko, Pastor eh. Manang ko kasi, nangyak. Kulang yung tulog ko, Pastor. Hindi ko pa nga natapos yung series. Ano yun? Praise God. Sa pag-aaral po natin ngayon is the Lordship of Christ, the Lord of all. Hindi lang po Lord ng katabi mo. Lord din yan ang nasa likod mo. Sa'yo pa ito ba? Lord din yan ang nasa harap mo. Lord of all. Ano po, marami pong Lord. Kaya sabi na dito, Lord of all. Kasi meron mga Lord. Meron din dito Lord. May landlord. 17. Dito siya. May Mercury Lord. Mercury na lang para hindi gaano ka. Pero, ang Diyos po natin ay sabi pa nga, Diyos ng mga Diyos. Hari ng hari. Sa yung pinaka-superior sa lahat. Amen? Yung hindi nakikita ng iyong mata ay nakikita niya. Omnipresent. Ano pa nga? Kahit saan ka magtago, saan ka magpunta ay nandun siya. Amen. Amen? Praise God. So, John chapter 13, verse 13. Ano kaya ito? Then you call me teacher and Lord and try to support. That is what I want. John chapter 13, verse 13. Sabi po din, ay, sino po yung mayroong ganito? Amen. Taas na po. Pag-aalaan. Yung hindi kumukuha. Ito lang. Yun. Alam niyo po, pinaglaanan ni Teacher Aiko ng oras, ng panahon, para ito ay mag-pray, para may mabasa po tayo. No? So, libre naman po ito, wala pong bayan, mamaya na lang paglabas. John chapter 13, verse 13. Sabi ko dito, you call me teacher and Lord, and rightly so. For that is what I am. Yun talaga ako. Tinatawag niya akong teacher. Tinatawag niya akong Lord. At tunay na, sabi niya, sapagkat yan ako. So, sa buhay natin, sino ba si Lord sa atin? Siya ba yung nagpapanguna o siya yung last option natin? Sometimes, nasa gitna. Sometimes, nasa This is una. my Lord. But most of the time, last option. Nakalungkot, no? Pagka wala ka nang maisip, wala ka nang malapitan, saan ka nalulunod? Para tawagin siya, Lord, tulungan mo ako. Lord, ganito ganyan. Kung kailan may problema na, kung kailan nagkakaroon na ng komplikasyon sa buhay, doon na naaalala, ay, may Lord pala ako. So sabi ng Diyos, tinatawag niya akong teacher, tinatawag niya akong Lord. Totoo yun. Dahil yun naman talaga ang Diyos sa buhay lahat. Amen? Dapat lagi natin isipin that He is the superior, He is the one that we call first. No? Sa buhay at pamilya po natin. Kapag ka may problema ka, buot ka lang sa Panginoon at tutulungan ka niya. Amen? Kapag sabi niya, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Amen? So Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above
every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Baga yung pangalan, Amen. pag sinabing Jesus, talagang, no? Sino kaya yung hindi nakakakilala kay Jesus? Sino po dito yung nakakakilala kay Jesus? Tapos po yung pangalan. Amen. Sino yung iba hindi yung kilala? Hindi na yung taas eh. Sino kilala niyo? Jesus. Yung other side. Others. So, therefore, sabi dito, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Alam niyo, kapag ang pangalan ng Jesus ay talagang makapangyarihan. Siya ay nakapagpalayas ng masamang espiritu, siya ay nagbibigay ng pagpapala, no? Parang kung dito sa lupa, pag sinabi mong Bongbong Marcos, makapangyarihan ba yun? President. Siya. Sa lupa siya. Pag tinawag mo si Donald Trump, yung pangalan Donald Trump, makapangyarihan ba yun? Sa lupa lang. Pwede, no? Sa lupa. Nakakapag-utos nga siya eh. No? Nakakapagsimula nga siya ng gulo eh. No? Pag tinawag mo yung pangalan Saddam Hussein, makapangyarihan din yun. Diba? Pero pag tinawag mo yung Jesus, parang wala lang. Makapangyarihan sa lahat. Yung ibang ginagawa na nga lang eh. Yung ibang ginagawa na lang tawag ko eh. Yung expression. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, don't use my name to kung gagamitin mo sa akin. Kaya ang pangalan ng Jesus ay talagang makapangyarihan. Pag sinabi mo yung Jesus sa harap ng diablo, nanginginig na yan. At aalis na yan. Kaya nga, pag nagka-cast out tayo, di ba? In the name of Jesus, kumaalis sila. Ayaw nila. Parang napanood nga ako sa Facebook mo. Nasa lamesa siya. Parang maraming bumabagabag sa kanya. Tapos may nakaupo siya, tapos may upuan sa harap niya. Tapos, wala na siyang ibang magawa. Parang suko na talaga siya kasi ang daming makapoy sa kanya, ang daming gusto siyang kakayin. Ang ginawa niya, nag-pray niya siya. Habang nag-pray siya, biglang sumulpot si Satanas sa harap niya. Sabi niya, dati hindi ka naman ganyan. Naku, maganyan-ganyan ka pa. Hindi ka dinigin nun. Nakakasalanan mo sa kanya. Ginugulo siya ni Satanas. Pero nung pinas out niya, sabi niya, in the name of Jesus, so parang nagalit si Satanas. Nagalit siya, tapos nanginig. At hindi niya pinaya, umalis siya. Pagkaalis ni Satanas, biglang naglaho lahat ng problema ng tao. Biglang parang sumutiwalas na. Amen? So, ganun makapangyarihan yung pangalan ni Jesus. So, sabi dito, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. So, talagang makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Sabi ko nga, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and in earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, Colossians chapter 1, verse 15 to 18. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created,
things in heaven and on earth, is visible and invisible. Ano pala, no? Ngayon pala tayo hindi talaga nakikita. visible and invisible. Ano ako? Thrones, Whether thrones and powers, or rulers, or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Kaya sabi ko kanina, Jesus dapat siya yung superior sa atin. Siya yung masusunod sa atin. Siya yung ating sinusundan. No? Kung baga yung sa mga Magi, yung sinusundan nila ay yung star. Sa atin, yung susundan natin ay ang Panginoon. Amen? Amen. So He is the firstborn. He created before anything. So, bago tayo ginawa, nandyan siya. Ibig sabihin, bago nagkaroon ng earth, bago nagkaroon ng living things dito sa mundo ito, nandun na si Lord. Nandun na si Jesus. Kaya we believe in Trinity. Diba? God the Father, the Son, and the Spirit. Kasi silang tatlo, ang ginawa ang mundo ay naandun na. Amen. Amen? So Jesus, dapat ginagawa natin siyang superior sa buhay, sa pamilya, lalo na sa pamilya natin. Amen? Amen. Naalala ko yung sinabi ni Jesus. Kilala ni Jesus? Sino nga kilala ni Jesus dito? Sila si Jesus Holiness. Holiness. Nicholas. Sino yun? Jesus Jesus. Parang ano ko na. Holiness. Sabi niya, dapat, pag may pamilya ka, unahin mo si Lord. Bago ka pumunta sa pamilya ng maging asawa mo, punta ka muna